Iniwan ko ang akin mahal, kapalit ang karangyaan, na akala ko ay paraiso, pero isa palang impyerno, na habang buhay pinagsisisihan ko. Dear Kuya Del Diaries, magandang araw po sa inyong lahat. Ang sulat na itatampok natin ngayon ay nagmula kay Andrea ng Aroroy, Masbate. Dear Kuya Del, ako si Andrea, mula sa bayan ng Aroroy, probinsya ng Masbate. Simula bata pa lamang ako, nangarap na akong makaahon sa kahirapan. Sino ba naman ang hindi? 5 taon na kami noon ng boyfriend kong si Mark. Nang magdesisyon akong makipaghiwalay sa kanya, naisip ko na pag kami ang nagkatuluyan, pare-pareho kaming mamamatay sa gutom. Andrea, mahal na mahal kita. Huwag mo akong iwanan. Gagawin ko ang lahat para mabigyan ka ng magandang buhay. Huling salita na binitawan ni Mark habang umiiyak bago ko siya tinalikuran. Mas pinili ko si Drew na anak ng Vice Mayor sa kabilang bayan. Tinulungan ako ni Drew na makapag-aral sa kolehiyo habang kami ay nagsasama. Subalit tumigil ako sa pag-aaral dahil ako'y nabuntis. Simula noon ay nasa bahay na lang ako, nag-aalaga ng anak namin. Lumipas pa ang ilang taon, nagsimula na ang kalbaryo sa buhay ko. Halos gabi-gabi akong sinasaktan ni Drew. Sa tuwing ito'y nalalasing, hindi siya nakapagtapos ng kolehiyo dahil sa bisyo, kaya umaasa na lamang kami sa bigay ng kanyang mga magulang. Minsan, hindi siya umuuwi sa inuupahan naming bahay, hanggang nalaman ko na lang na may iba na siyang kinakasama. Nagtiis ako sa piling ni Drew, umaasa na baka isang umaga, magbago siya pero bigo ako. Ang pinakamasakit, ibinasura niya ako after 10 years ng aming pagsasama. Nagpakasal siya sa ibang babae. Wala akong magawa kundi ang umiyak. Ipinaglaban ko siya alang-alang sa 2 naming anak, pero wala akong nagawa dahil mas pinili niya ang kanyang bagong kinakasama. Kaya naman, kahit napakasakit sa pakiramdam, napilitan akong umalis sa aming inuupahan. Umuwi ako sa aming bayan para doon muna magpalipas ng sama ng loob. Pagdating ko sa aming bayan, tumuloy ako sa isang malaking grocery store para bumili ng gatas at kape bago umuwi sa aming bahay. Habang nakapila ako sa cashier, may biglang nagsalita sa hindi kalayuan. Si Lizelle ang classmate ko noong high school. Andrea, ikaw ba yan? Kumusta ka na? Ang payat mo, anong nangyari sa'yo? Tuloy-tuloy na bigkas nito, walang preno ang bibig. Prangka magsalita, kahit dati pa nung nasa high school kami. Ngumiti lang ako sa kanya. May bigla siyang tinawag, "Daddy, baba ka muna dyan, nandito si Andrea." Bumaba ang kanyang tinawag na Daddy. Laking gulat ko na si Mark ang bumaba. Iba na ang hitsura nito, hindi gaya ng dati na ito'y patpatin. "Andrea, ikaw ba yan?" Nakamaang nabigkas nito. Abangan ang last part ng kwento ni Andrea ng Aroroy, Masbate. Dito pa rin sa Dear Kuya Del Diaries. Please don't forget to follow, like, comment, and share. Nasa comment section ang link ng last part. Maraming salamat po, Kuya Del.